Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkatapos ipaliwanag ni Danaya sa kanyang mga anak ang tungkol kay Janela, ay pinatulog na niya ang mga ito. Ang sinabi niya sa kanyang mga anak ay talagang kapatid ng mga ito si Janela. Hindi pa nga lang niya na ipaliwanag sa mga ito kung paano naging kapatid ng mga ito ang bata, dahil wala pa siyang naiisip na pwedeng irason at hindi nila napag-usapan ni Axel ang ganoong bagay. Kumukulo kasi bigla ang kanyang dugo kanina kay Axel. Masyado pang ngang drain ang kanyang isip ngayon. Dahil sa mga natuklasan, dumagdag pa si Axel. Jiho, may problema ba? Bakit gising ka pa? Puna naman niya kay Jiho. Napansin kasi niya na hindi pa rin nakapikit ang mga mata nito. Napatingin naman ang kanyang anak sa kanya. Mami, yun bang nadarama kong pagkagusto kay Janela? Dahil ba yun sa kapatid ko siya? Gusto ko na po kasi siya. Mula nung nakita ko siya. Kaya nga lagi akong tinutokso ni Jared na may crush ako sa kanya. Hindi din naman ako sure kung crush ko ba talaga siya, Mami. Kaya ko ba siya gusto? Dahil kuya niya ako. Napatitig naman siya sa kanyang anak. Hindi niya lubos akalain na mag-uusap sila ng tungkol sa ganitong bagay. Buong akala niya na ang ganitong usapin ay mararanasan lang niya pag teenager na ang kambal. Ngumiti siya sa anak. Oo anak, dahil ikaw ang kuya, kaya mas naramdaman ang puso mo sa Janela. And I want you to protect her. Ikaw dapat ang magpoprotekta sa kanya dahil ikaw ang kuya. Opo, Mami. I will protect her. Walang mananakit sa kanya at mas lalong walang manliligaw sa kanya. Wika ni Jiho na umani na lang ng tawa sa kanya. Hindi niya maiwasan na isipin na baka humahanga ito kay Janela. Sadya naman talagang napakaganda ni Janela. Pero mabubura din naman ang paghangang ito. Dahil batang paghanga lang naman ang nararamdaman ng kanyang anak. At mapapalitan iyon ng damdamin bilang magkapatid. Sapagkat habang buhay, mananatiling anak niya si Janela at kapatid ng kambal. Sumuko? Sino nagsabi na susuko ako? Hanggat may buhay, may pag-asa. Wala pa naman ibang naliligaw kay Danaya. Sa tingin ko, ang tanging karibal ko lang naman ngayon sa kanya ay ang hudas na si Alfred. Kapapasok ko pa lang sa loob ng shop nang makita ko si Danaya na may hawak ng isang bouquet of white roses. Ang lapad pa ng kanyang ngiti. Napahinto ako at agad na gumapang sa akin ng sobrang inis dahil sa nakita ko. Sino kaya ang naglakas loob na magbigay sa kanya ng bulaklak? Makikilala ko lang ang lapastangan na naglakas loob. Nakalabanin ako. Talagang manghihiram na mukha sa aso ang may kagagawa nito. Pumasok si Danaya sa loob ng kanyang opisina. Hindi ako agad sumunod sa kanya. Kailangan kong pakalmahin ang aking sarili. At baka imbes na matuwa si Danaya sa akin, ay mas lalo na naman siyang magalit. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat ng ginawa kong panunuyo sa kanya ay puro na lang mali. Nang sa tingin ko kalmado na ako, humakbang ako para pumasok sa opisina ni Danaya. Hindi ko siya nakita sa loob. Sa tingin ko nasa restroom siya. Napatingin ako sa bouquet of white roses. Hawak-hawak niya yun kanina. Kung kaya palang sunugin ng titig ko ang bulaklak, kanina pa sana ito nasunog. Pagpasok ko pa lang. Lumapit naman ako sa mesa ni Danaya.
Hindi ko napigilan ang aking sarili na pakialaman ang card na nasa bulaklak. I know that you loved while we were designing. And now, congratulations that you made it, Nicolo. Sa inis ko sa aking nabasa, kaya naihagis ko ang card sa basurahan at sinunod ko naman ang bulaklak. Nicolo? Si Nicolo? Buwisit. Isang lalaki lang ang kilala kong Nicolo na malapit kay Danaya. Ang buwisit ko namang kapatid na si Simon Nicolo. Naikuyom ko ang aking kamao. Banas na banas ako ngayon dahil sa aking kapatid. Hanggang ngayon ba? Plano niya pa rin agawin si Danaya mula sa akin? Kailangan ko na sigurong ipakilala ang mga anak namin ni Danaya sa pamilya ko para mabawasan naman ang self-confidence ni Nicolo. Ang lakas naman ng loob niya. Napadalhan ng bulaklak si Danaya. Alam naman niyang, akin ito. Akin noon. Akin pa rin hanggang ngayon. At akin habang buhay. Nakangiti ako ngayon kay Danaya. Kalalabas lang niya mula sa restroom. Anong ginagawa mo dito? Kunot noon na tanong niya. Sanay na ako na ito agad ang itatanong niya pag nakikita niya ang gwapong pagmumukha ko. Hi baby, napadaan lang ako. Pagsisinungaling ko dahil sinadya ko talaga na pumunta dito. Kaya naisipan ko magpakita sa'yo. Baka naman kasi gusto mo na ako makita ngayon. Napataas naman ang kilay niya sa aking sinabi. Sige, sungitan mo pa ako. Hahalikan kita. Tingnan natin kung uubra pa yung kasungitan mo. Sa isip ko na lang dahil baka pag isinambit ko yon, may maisip na naman siyang masakit na salita para saktan na naman ang puso ko. Flowers for you. Nakangiti kong sambit. Sabay abot sa kanya ng bulaklak na dala ko. Tinanggap naman niya ang ibinigay ko. Nakaseryoso ang mukha niya na hindi malang ngumingiti. Ayaw ba niya sa bulaklak na ibinigay ko? Paboritong bulaklak pa naman niya yon, tulips. At alam mo na alam ko ito. Ilalagay na sana niya sa mesa ang bulaklak na ibinigay ko nang. Teka, saan na yung bulaklak dito? Kunot noon niya. Alam ko kung anong bulaklak ang kanyang tinutukoy. Itinapon ko sa basurahan. Bakit? Diretso kong sagot. Bakit ginawa mo yun, Axel? Bakit mo yung pinakaalaman? Akin yun at hindi sa'yo. Galit niyang tanong. Halos nag-close open na ang butas ng ilong niya. At bakit hindi Danaya? Mas gusto mo ba ang bulaklak na binigay ni Nicolo kaysa sakin? Mas gusto mo ba si Nicolo kaysa sakin? Galit at selos ang nararamdaman ko ngayon. At halata ito sa aking inasta ngayon. Bakit ba hindi niya maintindihan na nagsiselos ako, possessive at territorial ako? Alam kong nakakasakal ako minsan. Kaya sana, bawas-bawasan sana niya na pagsilosin ako. Inilagay niya ang bulaklak sa mesa. Ewan ko sa'yo, Axel. Pwede, umalis ka na muna. Nasisira ang araw ko sa'yo. Gusto ko sana makipag-usap sa'yo ngayon tungkol sa mga bata. Pero sinisira mo ang araw ko. Parang puputok na lahat ng ugat sa sentido ko. Dahil sa'yo, kaya umalis ka na. Puntahan na lang kita mamaya sa opisina mo. Pag mabuti-buti na ang mood ko sa'yo. Madiin niyang wika. Kaya wala akong nagawa kundi bagsak balikat na umalis. Nasa loob ako ngayon ng aking kotse. Kausap ko ngayon ang walang hiya kong kapatid. Walang hiya ka talaga. Bakit binigyan mo siya ng bulaklak? Akin siya, bro. Akin siya. So back off. Kung ayaw mong susunugin ko yung mansyon mo, pati lahat ng koleksyon mo ng mga kotse. Parang bata na pananakot ko sa aking kapatid na si Nicolo. Gago. Tanging nasambit sa kabilang linya saka ako pinatayan ng tawag. Halos hindi ako makapag-isip ng tama ngayon. Pabalik-balik sa isipan ko kung bakit binigyan ng bulaklak ni Nicolo si Danaya. Plano ba niya na muli itong ligawan tulad nung nasa high school pa lang silang dalawa? Naikuyom ko ang aking kamao. Kailangan kong makaisip ng paraan kung paano mapapaamo si Danaya bago pa ako maunahan ni Nicolo. Pikot kaya? Pero paano ko naman mapipikot si Danaya? Pero baka naman
Kasalukuyan ang nabubuo sa loob niya ang pwede kong gamitin para mapikot siya. Desperado na talaga ako. Sir, may naghahanap po sa'yo. Napangiti ako. Sa isipin na si Danaya ang dumating kaya agad ko itong pinapasok. Hi, hindi ka naman siguro busy, no? Napatingin ako sa babae na ngayon ay malapad na nakangiti. Samantha, maupo ka. Ngumiti ako kahit padismayado ako dahil hindi si Danaya ang dumating. Inilahad ko ang upuan na nasa harapan ng aking mesa. Si Samantha, ang kakambal ni Wilma. Nagpakilala siya sa akin bilang kakambal ni Wilma. 1 linggo mula nang makremate si Wilma. Pinaimbestigahan ko kaagad siya. Ang lihim at totoo niyang kakambal na si Wilma. Nagkahiwalay ang dalawa nung sabay na namatay ang kanilang magulang sa isang aksidente. Hindi ko alam kung anong rason, pero kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Wilma ang tungkol sa kakambal. Hindi naman ako nagkaroon ng alalahanin na baka kukunin niya mula sa akin si Janela. Kasi lahat ng mga legal na papeles ni Janela ay nagpapatunay na anak namin siya ni Danaya. Maliban pa dito, hindi din naman niya alam na hindi ko anak si Janela. Buong akala niya, ako ang ama ng bata. Kaya sa akin pa rin ang lahat ng karapatan. Walang nakakaalam maliban sa pamilya ko na hindi ko anak si Janela. Mas mabuti ng ganito para maitago ang tunay na pagkatao ng bata. Hindi din naman siya masyadong binigyan ng pansin ng bata. Hinayaan niya lang ang bata na nasa puder ko at ni minsan hindi naman siya nakipag-usap tungkol sa kanyang pamangkin. Minsan nga lang niyang bisitahin ang bata. I heard that your wife is back. Anito, napangiti ako na naalala si Danaya. Wife, yes. At napagpasya naming dalawa na magsimulang muli para sa mga anak namin. Mga anak? Kunot noo siya. Naikwento ko sa kanya ang tungkol sa kambal kong mga anak na siyang kapatid ni Janela. Parang nabura ang kanyang ngiti sa aking sinabi, pero hindi naman ako sigurado. Nagbago ng isip ko, Axel. Aniya pagkatapos ko masabi sa kanya ang tungkol sa kambal. Napakunot noon naman ako. I will fight the right of my niece. Ayaw kong hayaan na lang siya sa pangangalaga niyo. Kahit tunay mo pa siyang anak, baka maltratuhin lang siya ng iyong asawa. Agad akong nakadama ng iritasyon sa kanyang sinabi. Hindi ganun babae si Danaya. Hindi ganun babae ang asawa ko. Mamahalin niya ang anak namin ni Wilma. Paano ka nakakasiguro, ha Axel? Diba? Nagawa ka niyang agawin mula kay Wilma? Napanganga naman ako. Paano niya nasabi ang ganitong bagay? At saka paano matanggap ng isang babaeng isang bata na bunga ng kataksilan ng kanyang asawa? Hindi malayong maltratuhin ng asawa mo ang anak mo sa ibang babae. Kung gusto mo talagang protektahan si Janela, ako na lang. Ako na lang ang piliin mo. Mamahalin ko ang pamangkin ko. Katulad ng kung paano siya mahalin ng aking kakambal. Nahalata mo naman siguro na may gusto ako sa'yo. Madali mo naman akong magustuhan. Kasi kamukha ko naman si Wilma, ang babaeng tunay mong minahal. Hindi ko napigilan ang iritasyon na aking nadarama sa babaeng kaharap ko ngayon. Hindi naman siya ganito noon. Ngayon lang siya nagkaganito. Tinuring ko siya na isang kaibigan bilang respeto na rin kay Wilma. Marami mang pagkakamali ang nagawa sa akin si Wilma noon. Pero nirerespeto ko pa rin ang pinagsamahan naming dalawa. Nagkakamali ka, Samantha. Dahil wala akong ibang babae na minahal, kundi si Danaya lang. Ano mang pagkakamali na nagawa ko noon, taas noo kong sasabihin, kahit sa buong mundo, na wala akong ibang babae na minahal, kundi ang tanging babae na pinakasalan ko lang. At wala akong ibang babae na gugustuhin para maging ina ng aking mga anak, kundi si Danaya lamang. Madiin na wika ko sa kanya para maintindihan niya ang bawat salita ko.
At wala kang karapatan na pagsalita ng masasakit na salita ang babaeng mahal ko. Dahil hindi mo siya kilala. Kaya tumigil ka. Dahil hindi ako mabait, Samantha. Kaya kitang sakalin pag hindi na ako nakapagtimpi sa'yo. Nagulat naman ito. Halata sa kanya na hindi napaghandaan ang mga salitang namutawi mula sa akin. Masyadong malaki na ang kasalanan na nagawa ko kay Danaya. Lahat ng iyon ay pinagsisihan ko. At ayaw kong makarinig ng kahit anong masasakit na salita laban sa kanya. I will protect her. Kahit pa alam kong minsan ko na rin na insulto si Danaya. You're stupid. Gago ka, Axel. Mas pipiliin mo ang babaeng nang iwan sa'yo para sumama sa ibang lalaki kaysa sa akin na kasama mo sa pagpapalaki sa anak nyo ng kapatid ko. Paano ka nakakasiguro na anak mo nga yun? Tumigil ka na. Nampahampas naman ako sa mesa. Puno ng puot ang aking mga mata habang nakatingin sa kanya. Halata sa kanyang mukha ang pagkabigla. Wala kang karapatang pagsalitaan na ganyan. Dahil wala kang alam. Umalis ka na. Hanggat kaya ko pang pigilan ang sarili ko. Sinasabi ko sa'yo, Samantha. You don't want to see me furious. Tumayo siya at galit din siya nakatingin sa akin. Hindi pa tayo tapos, Axel. Babalik ako at kukunin ko ang pamangkin ko mula sa'yo. Pananakot naman niya. Gawin mo, Samantha. Pero isipin mo to, ha. Kailangan mo ng pera. If you're going to fight me for custody of Janela, walang problema sa akin. I have enough. Kaya umalis ka na. Padabog siyang tumalikod at mabilis na humakbang. Pero, shit! Narinig kong sambit niya. Napatingin ako sa kanyang bungad. Hindi maayos ang kanyang pagkakatayo na parang matutumba na siya. Kung hindi siya nakahawak sa dahon ng pintuan. Nakangiwi siya na parang nasasaktan. Ano nangyayari sa'yo? Tanong ko. Nag-abala din naman ako kahit nagalit ako sa kanya. Pwede bang tulungan mo ako makatayo? Kahit tulungan lang ako para makatayo ako ng maayos. Walang pag-alinlangan na lumapit ako sa kanya para tulungan siya kahit papaano. Wala akong ibang intensyon sa ginawa ko, kundi ang tulungan lamang siya. Kaya hindi ko napaghandaan ang susunod niyang gagawin. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa aking leeg. Alam kong gusto mo rin ako, Axel. Pinipigilan mo lang ang sarili mo. Pero alam kong may nararamdaman ka rin para sa akin. Tanggapin mo na, Axel. Nakikita mo sa akin ang kapatid ko. Kaya alam kong gusto mo rin ako. Gulat na gulat ako sa kanya kaya sandali akong halos hindi makakilos. Aalisin ko na sana ang kanyang braso na nakapulupot sa aking leeg nang may dumating. I'm sorry. Nakaistorbo pala ako. Babalik na lang ako sa ibang araw. Si Danaya. Ngumiti pa ito bago tumalikod para umalis. Mabilis kong tinanggal ang mga braso ni Samantha mula sa akin. At wala na akong pakialam kung tuluyan na siyang matumba. Basta masundan ko lang si Danaya at nang makapagpaliwanag ako sa kanya. Danaya, baby please, magpapaliwanag ako. Wika ko kay Danaya na maabutan ko siya sa may tapat ng elevator. Hindi niya ako pinansin at pumasok siya sa loob ng elevator. Sinundan ko siya. Kaming dalawa lang ang nasa loob. Baby, makinig ka sa sasabihin ko. Yung nakita mo kanina, wala yun. Tinulungan ko lang si Samantha na makatayo ng maayos. Maniwala ka naman. Ikaw lang ang gusto ko at wala nang iba pa. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag, Axel. Wala ka namang asawa. Nasa sayo lahat ng karapatan para magkagusto sa iba. And si Samantha, kamukhang kamukha siya ni Wilma. Hindi na ako magtataka kung magkagusto ka man sa kanya. Sakto at tumigil na ang elevator.
Humakbang siya papalabas at nakasunod pa rin ako sa kanya. Nasa may labi na kami sa entrance ng area ng kumpanya. Patuloy pa rin ako sa pagpapaliwanag sa kanya. Pinagtitinginan na kami ng mga empleyado ko. Pero wala akong pakialam. Bahala sila sa iisipin nila. Bilang CEO nila, ang mahalaga sa akin ay mapaniwala si Danaya sa katotohanan tungkol sa naabutan niya kanina. Hanggang sa umabot na kami sa parking area kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Axel, pwede ba? Huwag mo na nga akong susundan, okay? Kung ano mo yung sinabi ko sa'yo, hindi mo kailangang magpaliwanag. Wala naman akong pakialam sa nakita ko kanina. And I'm sorry kung naistorbo ko kayo. Tila walang pakialam na wika nito. At aaminin ko, nasasaktan ako sa inaasta niya ngayon. Para akong nanliliit sa aking sarili. Dahil katiting na pagsiselos, hindi ko yun nakikita sa kanyang mga mata. Napakasakit pala ang isipin na wala siyang pakialam sa akin. Para akong sinasaksak ng paulit-ulit. Wala akong nagawa kundi sundan na lang siya ng tingin. Habang sumasakay siya sa loob ng kanyang kotse. Sa kanya ito pinatakbo. Nararamdaman ko ang pamamasa ng aking mga mata. Karma ko na ito. Dahil sa nagawa ko kay Danaya noon. Ang lupit ng hagupit ng karma sa akin. Kung bakit naman kasi nagpauto ako at nagpadala sa aking galit at pagsiselos habang nakatingin sa papalayong kotse ni Danaya para namang punyal na sumasaksak sa puso ko ang katotohanan na hindi na siya sa akin. Susuko na ba ako? No, hindi ako susuko. Kung kailangan kong lumuhod sa harapan ni Danaya para mapatunayan sa kanya na mahal ko siya, ay gagawin ko. Kaya kong ibaba mula sa pinakamataas na pedestal hanggang sa lupa ang aking pride para sa babaeng tanging kong minamahal. Uulitin ko, Axel. Hindi niyo makukuha sa akin ang kambal. Ipaglalaban ko sila hanggang kamatayan. I'm not afraid of your wealth and power. Tila bulong na pagkakasabi ko kay Axel bago kami tuluyang lumabas mula sa kanyang kotse. Baka naman ang custody ng 2 bata ang dahilan kaya kakausapin ako ngayon ng kanyang mami. Nandito kami ngayon sa mansyon ng kanyang pamilya. Ipapakilala niya ngayong araw na ito ang kambal sa kanyang mga magulang at isinama niya ako. Dahil plano daw akong kausapin ng kanyang mami. No, I won't do that. Tanggi naman ito kaagad. Ayaw kong saktan kayo ng mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo. At saka, hindi lang ang kambal ang gusto kong makuha. Pati na ang kanilang ina. Napataas naman ang kilay sa kanyang sinabi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang nakita ko. Noong isang araw, napag-iyakapan nila ng kakambal ni Wilma. Ang kapal talaga ng mukha niyang suyu-suyuin ako. Tapos, nakikipaglandian siya sa Samantha na yon. At sa malas pa, plano niya akong utuin muli. Naabutan namin ang mga magulang ni Axel na nasa patio, malapit sa napakagandang hardin. Kasama ng mga ito ang mga anak at kapatid ni Axel. Agad na niyakap ng mag-asawa ang kambal, habang puno ng luha ang kanilang mga mata. Ramdam na ramdam ko na naman ang pananabik ng 2 sa kanilang mga apo. Kaharap na namin ni Axel ang kanyang mga magulang, habang ang kambal naman ay sinama ng De La Cuesta triplets. Nakaupo kaming 4 at katabi ko naman si Axel. Darling, si Sheila, ina ni Axel. I'm sorry sa naging trato ko sa iyo noon. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi ko lang matanggap noon na purusahang naipakasal sa edad na 24 noon si Axel. Habang inaayos pa niya ang buhay niya at tinutupad niya pa ang mga pangarap niya. Sana mapatawad mo ako. Mapagkumbaba na pagkakasabi nito. Hindi naman talaga ako galit sa kanya. Siguro nagdadamdam lang. Ina kasi siya. Natural lang na magalit siya pag napikot ang kanyang anak. Ganun din naman siguro ang mararamdaman ko pag may pumikot kina Jiho at Jared. Hindi niyo po kailangang humingi ng sorry, ma'am. Naiintindihan ko po kayo. Bilang isang ina,
Natural lang na magalit kayo. Ngumiti ako sa kanya para ipakita sa kanya na naiintindihan ko siya. Maraming salamat, Iha. At ngumiti siya. Nakakalungkot lang. Gayon ko lang napagtanto. Napakaswerte ko pala sa'yo. Hindi ko mapigilan ang makadama ng lungkot dahil sa kanyang sinabi. Salamat, Iha. At napalaki mo ng maayos ang mga apo ko. Si Samuel, ang ama ni Axel. Akala namin noon, si Sandy lang ang apo namin. Wala kaming kamalay-malay na may apo na pala kaming lalaki at kambal pa. Summer? Kanino kayang anak si Summer? Kay Gavin ba? Sorry to ask, Iha. Si Sheila. Pero wala na ba talagang pag-asa na magkabalikan kayo ni Axel? Napaawang naman ang labi ko sa tanong niya. Hindi ko ine-expect na tatanungin niya ako tulad nito. Ayaw ko pa naman sana na pag-usapan ang tungkol sa amin ng kanyang anak. Napatingin naman ako kay Axel. Nagkatama ang mga paningin naming dalawa. Mukhang hinihintay din niya ang maging kasagutan ko. Masaya na po ako sa buhay ko ngayon, ma'am. At mas masaya po ako kaysa nung asawa ko pa ang anak ninyo. Hindi ko po alam kung alam ba ninyo that I am a battered wife of your son. Napatigil ako sa pagsasalita nang narinig ko ang malakas na pagsinghap na mag-asawang De La Cuesta. Axel? Totoo ba ito? Tanong ng ama ni Axel. Anak? Si Sheila. I'm sorry, pero magpapaliwanag ako. Nagsusumamo naman ang mga titig ni Axel. Okay na po ako ngayon. Putol ko pa sa ibang sasabihin ni Axel. Kaya ang sagot ko sa tanong ninyo, wala na po. Dahil ayaw ko na pong bumalik sa impyerno kasama ang anak ninyo. Sana po hindi na po natin pag-uusapan ang tungkol sa amin ng anak ninyo. Dahil ibinaon ko na po sa limot ang lahat. Pati na ang pag-ibig ko sa anak ninyo noon. At saka, para sa kaalaman po ninyo, hindi ko po pinikot ang anak ninyo. Mahina ako kaya may nangyari sa aming dalawa. Hindi din naman po ako sumang-ayon nung ipinilit siya ng papa na pakasalan ako. Papayag na sana ang papa ko sa gusto nyo. Pero si Axel ang nagpumilit na tuluyan akong pakasalan. Sinabi ko po ito para ipagtanggol ang aking sarili na hindi ko nagawa noon. Ayaw ko maging bastos pero hindi ko mapigilang sambit. Gago ka pala. Kaya pala, ayaw kang balikan. Wika naman ang ama ni Axel. Lumatay ang matinding pagsisisi sa mga mata ni Axel habang nakatitig siya sa akin. Tama nga ang sabi nila, bilog ang mundo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa itaas ka. Tulad na lang ni Axel, ako na ngayon ang nasa itaas niya at siya naman ang tumitingala sa akin. Napaiyak ang ina ni Axel. Hinawakan niya ang aking kamay at titig na titig siya sa akin. I'm sorry, Iha. Umiiyak na wika nito. Okay lang po. Tulad ng sabi ko po sa inyo, masaya na ako ngayon kasama ang mga anak ko. Tumayo na ako. Hindi na po ako magtatagal. Ihatid ninyo na lang po sina Jared at Giho sa bahay ko. May karapatan naman po kayo sa mga anak ko. At ayaw ko naman ang ipagkait sa inyo. Hindi nyo naman ako kailangang imbitahin na isali pa sa pamilya ninyo. Nakangiting wika ko. Hindi ko na hinintay na magsalita pa kahit sino man sa kanila. Tinalikuran ko sila at tumakbang na ako papalayo sa kanila. Nasaktan din naman ako sa mga pinagsasabi ko. Pinilit ko lang na magpakatatag sa harapan nila. Hindi na ako nagpaalam sa kambal. Sigurado naman ako na hindi sila pababayaan ng mga De La Cuesta. Diretso akong lumabas sa napakalaking gate. Wala akong lingon-lingon na napatingin pa sa akin ang 3 security guard. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay tuluyan akong makaalis sa lugar na ito. Dahil tila hindi ako makahinga sa lugar na ito. Medyo malayo-layo ang sakayan ng taxi
Kaya tuloy lang ako sa aking paglalakad. Wala akong dala na kahit na ano, kahit pera. Naisip ko na lang na sa apartment ko na lang babayaran ang taxi. Natigil ako sa aking paghakbang na may humawak sa aking palapulsuhan. Lumingon ako at si Axel ang nakita ko. Namumula ang kanyang mga mata. Nanlaki ang aking mga mata nang lumuhod siya bigla sa aking harapan. Nakatingala siya sa akin. Umiiyak siya. May gusto siyang sabihin, pero mas pinili niya ang manahimik. Sa totoo lang, naiinis ako sa kanyang ginawa dahil ayaw ko na nga. Pinatawad ko na siya, pero hindi na kami pwede. Mapait akong ngumiti at tinalikuran ko siya.